go fishing, the weather is fine. All you need is a gospel hook, sinker, and line. You don't even need no bait, God's word will supply. Just throw out the line, let Jesus draw them nigh. Fishers, fishers, fishers of men, that's what God's called us to do. Fishers, fishers, fishers of men, I'm going fishing, how about you? Isang magandang gabi sa inyong lahat, mga ginikilig kong tagapakinig at sumusubaybay sa FOM HK Gospel Podcast. Sa gabing ito ay inanya ko kayong muli na ako ay samahan sa ilang sandali ng ating pagbubulay na ating pong hinango mula po sa Matthew chapter 6 verses 19 to 21. The Bible says, "Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also." Ang maraming Diyos na mapagmahal, dakila at makapangyarihan, maraming salamat sa iyong salitang aming pagninilayan sa gabing ito. Dalain ko, Diyos, ang iyong pangungusap, O Lord, at kapahayagan ay tunay na aming maunawaan, maging ang iyong anak na nakatutok ngayon sa podcast na ito. Dalain ko na magpahayag ka, O Diyos, sa Kanya upang higit sa lahat ay lalo siyang magkaroon ng paglago sa iyong salita at malakaran niya ito, Diyos, upang higit sa lahat siya, O Diyos, ay maging kagamit-gamit sa iyo sa panahon na ito at maging sa mga panahon na darating, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, mga nakaraang podcast ay ating tinalakay yung issues of the heart, na kung hindi tayo magiging maingat sa mga bagay at hindi natin magagawang exercise ang tinatawag na self-control, ay ipahayag tayo ng ating mga emosyon, damdamin, dahil sa kapag ito ang ating sinunod ay hindi magiging maayos at hindi tayo mapapanuto sa buhay. Kaya nga po sinabi doon sa 1 Samuel chapter 16 verse 7 na ang tao ay tumitingin sa panlabas na inyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso, na kung saan ay sinasabi dito na ang puso ang nagiging sanhi at nagiging dahilan kung bakit tayo ay napapahamak o di kaya ay nadidiskaril ang ating lakad sa ating pananampalataya. Also, the Bible says, "For as a man thinketh in his heart, so is he." So, yung ating puso, kapag ito yung ating sinandalan, yung ating damdamin, ay hindi ang lakad o direksyon ng buhay na ating patutunguhan. Kapag ang mga damdamin na ito, lalo na yung mga maling damdamin, ay hindi natin sinisikil at hindi natin dinidisiplina, nagiging abuso o naabuso natin ang ating kalayaan dahil sa ating pakikinig or pagsunod sa dikta ng ating puso. So sa gabing ito naman, mga minamahal, ay hayaan niyong pamagatan natin ang ating paksa bilang what do we value in life? Ano nga ba yung ating pinahalagahan sa buhay? Alam po ninyo,
kung nais mong marating sa buhay, ay tumutukoy sa kung paano mo nakikita ang sarili mo sa iyong hinaharap. Sabagat kung nais mong makita ang isang maayos at magandang buhay, ay ito'y nagsisimula sa iyong desire, sa iyong mitiin, at sa iyong mga naiisin sa buhay. So ang bawat tao po ay may pangarap at hindi po natin iyan maitatatwa. May ilan na ginagawa ang lahat upang marating ang pangarap nila. At may mga tao din naman na nakukontento na lang sa pangangarap at hindi gumagawa ng paraan upang marating ito. So ano nga po ba ang sinasabi ng maraming tao kung minsan? So marami po ang nagsasabi, malalaman mo lang na mahalaga ang isang bagay kapag wala na ito. Siguro nasabi mo na rin yan sa iyong sarili, hindi po ba? Halimbawa, kung lumaki sa isang mayamang pamilya ang isang tao o isang bata, baka baliwala na lang sa kanya ang mga bagay na mayroon siya dahil kulang siya sa karanasan at ang mga bagay nito ay hindi niya pinaghirapan o baka hindi pa niya lubusang naunawaan na kung siya ay nasa isang kamuraan ng gulang at kabata pa kung kanyang panuntunan o pamaraan ng pag-iisip ay hindi niya talaga mamamaneho ang kanyang buhay sa tamang lakad nito. So para sa maraming tao, ang buhay ay umiikot lamang sa mga material things o mga bagay na ating nakikita at nakakamtan sa mundong ito. Mataas na sweldo, magandang bahay, o di kaya naman ay pinakabagong gadget na ating kinahumalingan. Pero kung dyan lang tayo nakapokus at may nakakalimutan tayong higit na mas mahalagang bagay o espiritual na kayamanan, ay nakakalungkot po naman na hindi man lang po natin naisip na yung mga bagay na espiritual na yan ay may katumbas na milyong-milyong halaga na hindi kayang bilhin sa atin ng anumang mga bagay na tinatamasa ng tao sa kanyang buhay. Ang mga tao, mga minamahal sa panahon na ito, ay nakapokus kuminsan sa mga bagay na nagbibigay ng mga temporal na pleasure sa kanya o pansamantala o panandaliang kaligayahan. Na kung titingnan mo, may mga taong hindi pinahalagahan ang mga bagay na importante, lalo na yung mga bagay na makalangit, sabagkat ito ay natatabunan ng mga bagay o yamang material. Kung kaya't hindi po natin nakikita yung napakagandang bagay na binibigay po sa atin ng Panginoon. Sabi po ng ating binasa kanina sa Matthew chapter 6 verse 19 to 21, ay do not store up for yourselves treasures on earth where moths and vermin destroy, where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. So sa Tagalog po, ganito po yung sinasabi, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa. Na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakapagnanakaw. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit. At doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makakapanira at ang mga magnanakaw ay hindi makakapasok ni makapagnanakaw. Sabagat kung nasaan ang inyong kayamanan, ay naroon din naman ang inyong puso. Nakapakaliwanag po mga minamahal na tinutukoy na naman po dito sa paksang ating tinatalakay ngayon ang deceitfulness ng puso ng tao. So in-encourage po tayo ng Panginoon sa ating pong binasang talata sa Matthew chapter 6 verses 19 to 21 that we need to gather treasure dito sa langit. Sa langit
ay doon daw po tayo mag-impon ng mag-impok ng yaman. Doon po tayo magsikap na magkaroon ng savings sa kalangitan by establishing eternal values na kailanman ay hindi mananakaw, hindi mabubulok at hindi masisira. Ang kayamanan po na ito na dapat nating pahalagahan at ipukin ay yung pong ating tinatawag na moral purity, yung ating honesty, yung integridad po ng tao, yung kanyang napagandang relasyon sa kanyang pamilya, yung kanyang katapatan, yung pagiging responsible niya, yung kanyang paggalang sa magulang. Ang lahat po ng mga bagay na ito ay dinidefine sa atin ng banal na kasulatan na kung ating pong tatanungin, ito po yung dapat nating pinagtutuunan ng pansin at dito po natin inilalagak. Ito yung ating pinahalagahan sa ating buhay. So this should be what we value in life. So kapag na-establish po natin ang mga values na ito sa ating buhay, kahit ano pang mangyari sa paligid natin, sa mundong ito na ating ginagalawan, alam po naman natin at hindi po kaila sa inyo kung ano na ang nagaganap sa ating daigdig na ito. At alam po natin na ang buong sangkatauhan ay tunay na nakakaranas ng matinding kahirapan at na maraming nagsasalat, maraming walang trabaho, marami ang nagugutom. But still the question is, what do we value in life? So sinasabi po dito na dapat po nating palagahan kung ano nga ba talaga o dapat nating ingatan kung ano talaga yung ating pinahalagahan sa buhay. Lalo na nga po sa ating mga kababaihan, sa mga kabataan, napaka-importante po yung mga bagay na ating pinahalagahan sabagat dito po natin na-establish at na-itatag nating mabuti kung sino tayo at ano ang ating buhay na gusto nating tahakin. Sabagat yung mababa ang inyong pagtingin sa iyong sarili, matututo kayo na mamuhay ng mayroong tinatawag na masyadong pagmamaliit sa inyong kakayanan. At kuminsan ay kayo ang nakakaranas ng mga tinatawag na pambobola o di kaya naman ay pandaraya ng iba. You know why? Kasi nga nakikita po natin o maring nakikita sa ating sarili yung ating kahinaan bilang mga anak ng Diyos. Na kung ano ang mga magandang salita kung minsan na gusto nating marinig, o kung ano yung mga papuri na gusto nating marinig, minsan yun ay pinaipagkakait sa atin sapagkat tinitingnan natin ang ating sarili na sobrang napakaaba o di kaya naman ay iniitsipera natin ang ating sarili sa ating society, sa mundong ito na ating ginagalawan bunga dahil sa nakatingin tayo sa ating mga achievements or sa ating identity, sa ating background, sa ating foundation ng ating pamilya. At kapag hindi tayo nanggaling sa isang maayos na pamilya ay para bagang ikinahihiya natin yung ating pagiging ang ating katatayuan at ang ating kalagayan. So sa magitan po nito, you will keep your identity. Sabi nga po ay kung hindi mo tutulungan yung sarili at hindi mo titingnan yung sarili tungkol sa kung ano ang pagtingin sa iyo ng Diyos, ay maraming bagay ang mamimiss mo sa buhay. So hindi mo napapahalagahan maging sa buhay mo kung ano yung pinahalagahan ng Diyos. Ang hindi mo alam, ikaw mismo ay napakahalaga sa Diyos. Pero ikaw mismo, hindi mo pa pinahalagahan ang iyong pagkatao, ang iyong identity. So palagi may dumarating na kuminsan na mga discouragement sa ating buhay. Kapag nakikita natin na mas pinagpapala ang iba
mas nakikita nating umaasenso ang iba tapos napag-iiwanan tayo. So nagkakaroon tayo ng tinatawag na self-pity. At ito ay isang uri ng distraction sa ating progress upang tayo ay makaabante sa buhay na ito at tayo ay magkaroon ng pag-angat sa ating kalalagayan. Sa ating buhay bilang Kristiyano, marami ding mga distractions sa ginagawa ng kaaway upang tayo ay pukawin yung ating atensyon at ang ating paningin at dito natin i-focus. Kaya nga, katulad ng sinabi natin kanina, pag pinakita sa iyo ng kaaway yung kahinaan mo, dito ko na lang lagi nakapokus at hindi mo nakikita yung mga bagay na dapat mong pahalagahan sa sarili mo sabagat ang nakikita mo lamang ay yung mga bagay na negatibo. So ano yung mga distractions na tinutukoy natin? Palagi pong may dumarating na mga distractions. May mga dumarating na tukso sa buhay ng isang Kristiyano at ang tuksong ito habang nilalakad natin ang buhay na ito ay ito yung sinasabi ng Biblia sa ating pong binasa o ating babasahin sa Kawikaan, Kabanata 1 hanggang talata 10 hanggang 11. Anak ko, kung ikaw ay akitin ng mga makasalanan, ay huwag kang pumayag kung kanilang sabihing sumama ka sa amin. Tayo'y mag-abang upang magpadanak ng dugo, ating tambangan na walang dahilan, ang walang sala. Anak ko, huwag kang lumakad sa daan na kasama nila, pigilin mo ang iyong paa sa kanilang mga landas. Iyan po mga minamahal kong kapatid kay Kristo na sinasabi po dito na ito yung klase ng distraction na dapat nating iwasan. So sa mga distractions po ito, yung mga temptasyon na ito na sinasabi po sa atin na dapat po nating ay iwasan, talikuran. Ang sabi po ng iba gawin na rin natin ang ginagawa ng iba. Well, hindi lang naman tayo ang gumagawa noon. O may mga bagay, lalo na yung sinasabi natin sa nakaraang podcast, na napakadali sa atin na tayo ay maganyak ng mga bagay na nakikita ng ating mata na pumupukaw sa ating laman. At minsan ay nagiging batayan na lang natin ang mga iba na kung saan ay nagiging sinusundan na lang natin yung mga ginagawa nila. Hindi na tayo nagkakaroon ng tinatawag na guilt feeling kung bakit natin ginagawa ang mga ginagawa natin. It is because we're trying to justify even our wrongdoings. Na kahit pa ito ay siyang nagbibigay o sumisira ng ating mga patutuo at ating mga testimony, ay tila baga okay lang sapagkat nakita natin kapag tayo nakatingin sa mga di kilalang o sabi natin yung mga taong nasa mas mataas na kalagayan, mga taong nire-respeto, and yet nakita natin na sila man ay nasa panahon din ng katulad ng estado ng buhay mo sa paggawa at sa paglakad sa kapangyarihan ng kasalanan sa kanilang buhay, ay tila baga baliwala na lang yun sa kanila. Kung kaya nga sa mga distractions na ito, yung mga temptation na ito na ating nilalakaran, tanda natin parang dinidevalue natin o pinabababa natin ang ating kalalagayan bilang mga lingkod ng Diyos. At inaalis natin sa ating sarili yung pagkakataon na tayo ay magamit ng mas makapangyarihan ng Diyos kasi nga tayo ay nahirati sa mga bagay na nakatutukso sa mundong ito. Kaya nga kapag dumating na at ma-realize mo yung iyong mga kamalian, na-realize mo ang iyong mga mistakes at maling akbang at desisyon sa buhay, kung minsan nakikita mo yung sarili mo, medyo parang huli na. Kaya nga ang ilan nakatwiran nila, well, dito na rin lang ako nadapa, dito na rin lang ako magpapakadapa-dapa. Baga, sabi na nga nila total nasa putik na rin lang, magpapakaputik-putik na lang.
So nawawala yung sense of worth natin, self-worth na sinasabi, na tayo ay mahalaga pa rin tayo sa Diyos. Tandaan natin, kapatid kong minamahal, na kahit ano pa yung kasalanan na ating nagawa, sabi po ng Romans chapter 8 verse 1, that in Christ there is no more condemnation. Ang mahalaga, tayo ay lumalapit sa Diyos at tayo ay humihingi ng tawad sa lahat ng ating mga kamalian na nagawa. Sapagkat alam ko, kahit pa natin baliktarin ang mundo, hindi habang panahon ay tayo ay nasa paggawa ng kasalanan. Hindi sa habang panahon tayo ay natutuwa sa paggawa at paglakad sa mga bagay na nagbibigay ng kagalitan o di kaya ay pagkamuhi ng Panginoon. So our hearts should be detached sa mga bagay na pwedeng maghiwalay sa atin sa Panginoon. Once na mali yung mga bagay na ating pinahalagahan, ay makikita mo na ang iyong sarili ay nasa gitna ng pagkahumaling dahil ang iyong puso ay naka-attach na sa mga bagay na hindi tama, na iyong ikangay sinasandalan sa araw-araw na iyong buhay. Tandaan mo, kapatid kong minamahal, na ang puso ay walang kapasidad na ma-identify niya kung ano yung tama at mali. Kapag ang puso o yung emosyon mo ang iyong sinunod at ang iyong sinundan, tiyak na 100% ay maling direksyon ng lakad ng buhay ang iyong tatahakin, sabagat ang puso, sabi ng Jeremiah chapter 17, ng katulad ng ating binanggit at sinabi nung nakaraang podcast, ang puso ay mandaraya. It is deceitful above all things. Ibig sabihin, kapag susundan natin ang damdamin at ating susundin natin ang mga sinasabi ng ating puso, hindi ito nagsasabi sa atin kung mabuti yung kanyang nais o kung masama ang kanyang nais. At sapagkat ang puso ay konektado sa ating mga panlamang pagnanasa. Alam po ninyo, bago po natin tingnan ang mga bagay na dapat pahalagahan, itanungin po natin ang ating sarili. Ito pa ang gusto kong pahalagahan ng Panginoon sa akin. Kung hindi yan ang gustong pahalagahan ng Panginoon sa iyong buhay, itapon mo o iwanan mo at huwag mo nang tangkilikin pa. Huwag mo nang hawakan pa, sapagkat yan ang maglulubog sa iyo sa kapahamakan at sa kasalanan. Alam po niyo, meron pong istorya ng katuwang hayop at ang pangalan po nito ay isang ringtail monkey. Ang unggoy po na ito ay isa sa pinakamahirap hulihin. Pero sa mga lugar sa Indiana ay napakadali at napakasimple kung paano po nila ito mahuli. Pinag-aralan po nila ang behavior ng unggoy nito at nalaman nila na ang monkey na ito ay mahilig sa buto ng melon. So paano nila ito mahuli sa buto ng melon? Simple lang po. Kukuha po sila ng melon, bubutasan ito ng sinlaki lamang ng kamay ng unggoy upang maipasok niya ang kamay nito. Kapag nakita ito ng unggoy, lalapit ito at kukunin ang mga buto ng melon at lahat ng buto na maaari niyang kunin ay kukunin niya. Siyempre dahil po sa nakaganyan yung kamay niya, naka-piece or naka-akma ng suntok, sabi natin, nakatikom na kamao, ay hindi na ngayon magkakasya para lumabas dahil mas malaki na yung piece niya, yung kanyang kamao kaysa sa butas. Ang nakakatawa ay hindi niya ito bibitawan. Ipipilit niyang ilabas ang kanyang kamay. Siyempre dahil ang laki-laki ng melon na halos sinlaki niya, ilalapit ang mga zulus sa kanya na walang ka-effort at iiyak na lang ang unggoy na iyon at siya ay mahuhuli. So ganun kapag ma-attach ang ating puso. Para tayong monkey na nasa gitna na pala siya ng kapahamakan, pero pipilitin na itakbo ang malaking melon. Bakit nga po ba? Dahil nga po yan sa puso. Ang iyong damdamin ay laging nakaset-in na dyan. At ang hirap sa buhay natin, sa atin bilang tao, napakawalan yan sapagkat yan ay kangay nakakonek na sa puso mo. Kaya dapat
ay alam mo rin kung ano ang dapat at alin ang mas malaga. Ano ba yung pinahalagahan mo sa buhay? Katulad nga ng ating titulo ng ating paksa ngayon. So ibig sabihin, pahalagahan lamang ang nais mong pahalagahan at ang nais ng Diyos na iyong pahalagahan. Tandaan mo, kapag hindi mo alam kung anong pahalagahan mo, mahirapan ka talagang lumakad sa buhay na ito ng may pagsunod sa kalooban ng Diyos. Una, dapat mong malaman na hindi natin dapat nahayaan na tayo ay dinidiktahan ng ating puso. Kinakailangan natin na tayo ang siyang nag-uutos sa puso natin, hindi tayo ang inuutusan ng ating puso. Kapag ang ating puso ay magsimulang maligaw, sabihin natin sa ating sarili, hindi pwede. At agad ay utusan mo ang iyong puso sa daan ng Panginoon. Dahil kung hindi, ay darating ka sa punto ng buhay mo na halos ikaw ay nasa bingit na ng kapahamakan sapagkat mahulog ka sa patibong ng kaaway. Kapag naramdaman mo ang paghahangad ng mga tinatawag nating mga lustful desires o wrongful desires, ay agad iyong pagbawalan at iyo kaagad itong supilin. Bakit kamo? Because sooner or later, ito na ang magkukontrol sa puso mo. Ito na ang magkukontrol sa buhay mo. Kaya nga ang puso ng tao ay magiging dapat bukas sa pag-atake sapagkat pinagbigyan mo na ang kanyang daing. Kapag pinagbigyan mo ang kanyang daing, pinagbigyan mo ang kanyang pagnanasa, makikita mo hindi lang ang iyong puso o hindi lang ang iyong pagkatao ang gagapusin nito, gagapusin din nito ang iyong espiritu. So remember yung illustration po natin ng mga nakaraan before tungkol sa dalawang aso na naikwento po natin doon sa podcast. Sabi po doon, meron pong isang Indian tale na yon ng ating mga buhay daw ay parang may dalawang aso sa loob natin. Ang isa ay mabuting aso at ang isa naman ay masamang aso. Palaging nag-aaway ang dalawang aso na ito na kuminsan ay nananalo ang mabuting aso laban sa masamang aso. Pero kuminsan ay din nananalo naman ang masamang aso laban sa mabuting aso. Kaya ang tanong ay sino ang magwawagi sa huli? Ay sino nga ba? Ay kung sino ang aso, sinong aso ang madalas na pinakakain mo. Ibig sabihin, kung alin yung palagi mong tinitreat o lagi mong ini-entertain, yun lagi ang mananalo sa buhay mo. So hindi po pwede na kapag tumahol ang masamang aso at naghangad ay bibigyan mo kaagad ito ng pagkain. Gayon din naman kapatid sa buhay natin. We need to exercise self-control. Lagi po nating naririnig yan sa ating mga preaching, sa ating pag-attend ng gawain that kapag tayo ay nirurulo, tayo ay pinamamahalaan ng ating emosyon, dapat ay meron tayong pag-a-apply ng bunga ng Banal na Espiritu. Walang iba kundi yung number 8 fruit of the Holy Spirit, yung self-control. Huwag mong papakainin dahil once na pinakain mo ng husto yan, ay ito ay lalaki sa ating mga sarili, sa ating buhay. At ito yung ating buong pagkatao ay kaya na niyang lamunin. Tulad sabi ko nga sa iyo kanina, kaya niyang lamunin maging ang iyong kaluluwa. So, kailangan natin ang panalangin. Kung kaya nga maging si David, sabi niya sa Psalms 139 verses 23 to 24, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang mga iniisip ko at tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Kapatid kong minamahal, nakita po natin yung mga bagay na dapat po nating i-consider upang ito yung ating ikangay pahalagahan sa ating buhay o malaman po natin kung ano ba talaga ang dapat nating i-value sa buhay natin. Ano yung mga bagay na dapat nating iwasan? Ay una nga po, nabanggit na po natin ng mga nakaraang podcast, dapat nga po nating bantayan ang ating damdamin, bantayan natin ang ating puso,
at sapagkat ito ay mahalaga sa Panginoon at ito ang nagde-determine ng ating pagkatao at dito dumadaloy ang bukal ng buhay. Ikalawa po ay ating nga pong piliin ano nga ba yung pinahalagahan natin sa buhay. Sabagat kung anong pinahalagahan natin sa buhay, dapat yung pong pinahalagahan ng Diyos sa atin. Kundi yun ang pinahalagahan ng Panginoon para sa atin, huwag din po nating pahalagahan yun, sabagat mahirapan po tayo in the end na ma-disconnect doon sa pinagpokusan natin ating puso at maging ng ating emosyon. At ang ikatlo po ay ating pong ituon ang ating puso sa Diyos. Hindi ang heart ang mag-uutos sa atin, kundi tayo ang mag-uutos sa puso natin. Bagat nais mo na Panginoon, magkaroon po tayo ng isang puso na ayon sa puso niya. Ayon sa puso na palaging sumusunod sa kanyang kalooban. At kapag matuto tayo na i-apply ang tatlong bagay na ito, God will look at you at sasabihin niya sa iyo, ito ang anak ko after my own heart. Tulad sabi niya kay David. Then He will release the blessings of heaven to you dahil nagkaroon ka ng malaking impact and influence sa iyong pamilya, community at sa iyong kapaligiran, maging sa iyong mga kasama sa iglesia. Kaya ang sabi ng Panginoon, sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, ay naroon din naman ang iyong puso. Hallelujah. Ama naming Diyos na mapagmahal, dakila at makapangyarihan, maraming salamat sa salita mong aming napakinggan sa gabing ito. Dalain ko, O Diyos, ang iyong anak na nakinig. Ayaw mo, Panginoon, na anumang kapahayagan meron siya, anuman ang kanyang natutunan sa pamagitan ng podcast na ito, ito ay kanyang malakaran ng bulaya. Ma-identify niya, makita niya kung ano ba talaga ang kanyang pinahalagahan. At nawa, Panginoon, ang kanyang pinahalagahan ay hindi bagay na pinahalagahan mo sa kanyang buhay. Nalisin mo ang kanyang mata sa mga bagay na temporal at alisin mo rin ang kanyang mata sa lahat ng mga bagay na nagdidevalue sa kanyang sarili at nagkakaroon siya ng very low self-esteem. At ganun din, O Diyos, hayaan mo na ang anak mo ito ay patuloy niya, Panginoong, ma-realize na merong Diyos na handang umantabay at umagapay sa kanyang paglakad sa buhay na ito. Alam po namin, Panginoon, maraming distractions sa buhay na ito na pwedeng makaagaw ng aming atensyon at pananampalataya at pwedeng siyang magmukhang maging paraan, Panginoon, upang siyang pagtuunan namin ng pagpapahalaga. At ito yung mga maling pagpapahalaga na kapag ang pagpahalagang ito, O Diyos, ay hindi ayon, O Diyos, doon sa bagay na nais mong pahalagahan namin. Dalain ko, God, na bigyan mo siya, O God, at palakasin mo ang kanyang self-control, lalo na ang kanyang buhay ay nirurule o pinamamahalaan ng kanyang emosyon. Salamat, Panginoon. Salamat sa kanyang pakikinig. At ito, God, ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Well, mga minamahal, minsan pa ay napakinggan nyo ang isa na namang pag-broadcast o pag-podcast ng mga bagay-bagay na may kinalaman sa ating emosyon, damdamin, at nawa ay ito ay kinapulutan nyo ng aral. So see you tomorrow at bukas ay meron po tayong bagong paksang tatalakay at nais ko pong mag-join in po kayo at kung kayo ay na-bless sa podcast na ito ay
ito po ay inyong ibahagi sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Maraming po salamat. At ito po ang inyong lingkod, Pastor Johnny, na muling papaalam upang magbalik sa araw ng bukas. See you. To God be the glory. In Jesus' name, amen. Di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig